Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan natin, may kaugnayan pa rin po sa mandatory drug testing na sinusulong o gustong ipasang batas ni Congressman Pulong Duterte. So, maraming nananawagan na ang mga politiko dapat natin tatakbo at mga nakaupo sa pwesto ngayon, dapat magkaroon ng mandatory drug testing para, alam niyo, maging malinis yung gobyerno natin. Siyempre, yung gobyerno natin yung nagpapatupad ng batas na yan. At alam naman natin na may batas na hindi maganda na merong isang opisyal or sabi natin, miyembro ng isang kumpanya o sa isang kahit nga sa loob ng pamilya, di ba, na hindi magandang merong isang miyembro na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng videos. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin muna natin itong balitang to para makapagkwentuhan tayo ng mas maganda. Handa si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya, pati na sa kanyang mga kapatid na sina Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Baste na magpa-drug test bilang ehemplo sa mga nasa gobyerno. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na dapat may kasamang third party sa drug testing upang masiguro ang validity ng test results. Nagpahayag rin ng suporta si VP Sara sa panukalang inihain ni Congressman Paulo Duterte na may layong obligahin ang lahat ng government officials na magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Anya, nararapat lamang ito upang matiyak na nasa katinuan at maayos ang trabaho ng mga nasa pwesto. Lamang ito. So, dito makikita natin na si BP Sara willing magpa-drug test at ang gusto niya, magkaroon pa ng third party para at least mawala yung agam-agam na baka dinoktor or baka meron na namang o kaya gayahin yung ginawang pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos na specific substance lang yung kanyang pinadrug test. So, pwede pala yun, di ba, sa St. Luke. So, sa mga gustong magpa-drug test at gustong iwasan yung substance na, alam niyo yun, kung ano may naliling sa inyong substance, pwede mong iwasan. So, pwede kang magpa-drug test sa St. Luke's ng kung anong gusto mo lang. Base doon sa hearing ni Senator Bato de la Rosa. So, yun, balik tayo. Ngayon, ito si BP Sara willing na magpa-drug test at gusto nga niya may third party para walang agam-agam. So, dito makikita natin kapag ang isang official natin walang itinatago, anytime na magpa-drug test okay lang at meron pang recommendation. Pero kung ayaw magpa-drug test, ang laging dahilan is unconstitutional yan. So, yung gasgas na palusot dahil nga kinakatigan yan ng Korte Suprema natin, dun sila nagtatago na hindi natin maintindihan bakit ayaw nila na magkaroon ng mandatory drug testing or bakit ayaw nila magpa-drug test. Diba? So, nakakapagtaka na kung sino yung gumagawa ng batas, kung sino pa yung parte ng gobyerno na pumuprotekta o lumalaban sa illegal na droga, sila pa yung tumatanggi para magpa-drug test. Di ba, nakakapagtaka lang. So, bakit din kaya pinayagan nung mga time na gumagawa ng salikang batas, bakit hindi nila isinama yung provision na maging mandatory ang drug testing para sa lahat ng kawani ng gobyerno. Di ba? Nakakapagtaka na dapat na imbis na sabihin natin gano'n na hindi nga naisama dahil hindi rin natin masisisi yung mga gumawa ng batas kasi hindi naman sila totally yung gagawa ng ng implementing rules and regulation. Magkaiba po 'yun. Yung mga mambabatas natin, gagawa lang ng batas 'yan. Ito yung medyo nakakapagtaka na bakit yung nagpasa ng batas.
Sila yung gumawa ng paraan para may pasa yung batas. Hindi sila yung gumagawa ng implementing rules and regulation. Ibang department o ibang sangay ng gobyerno or hindi natin alam bakit hindi sila. Kumbaga, merong second party na gagawa ng implementing rules and regulation. Doon nagkakaroon kasi ng problema. Doon yung nakikita natin kasi kung halimbawa pinasa nga yung batas ng ganyan, mandatory drug testing ng isang mambabatas, pero yung gagawa ng implementing rules and regulation, may isisingit doon kasi makapal na papel yan. So kung hindi yan bubusisiin talaga ng todo, may makakalusot na provision. So walang pinagkaiba yan. Katulad yun ng budget, di ba, ng proposed budget na ginagawa ng Kongreso at ng Senado na babalang kasi nila ng both chamber ng House at ng Senate tapos dadalhin sa presidente para papirmahan. Ngayon, kung hindi yan bubusisiin ng presidente, may makakalusot at may makakalusot. Kaya kumbaga, tandaan natin nung panahon ni Pangulong Duterte, merong proposed national budget natin na hindi niya pinirmahan. So nagkaroon tayo ng problema doon, bumalik yung budget natin, kung ano yung bago yung pinapirmahan sa kanya, so bumalik tayo dun sa nakaraang budget na approved na. Kasi nga, may nakita si Pangulong Duterte na mga isiningit na mga provision dun sa budget. So same thing din dito sa paggawa ng batas na yan. Pag ginawa yan ng mga mambabatas natin yung batas, tatalunan nila yan. Pero pagdating sa implementing rules and regulation, doon nagkakaroon ng hocus-pocus. Merong isinisingit na para, alam nyo yun, makalusot or magkaroon ng gray area sa batas na doon magtatago yung mga mambabatas natin. Tulad ngayon, na hindi naman natin sinisisi yung Supreme Court kasi yun yung nakasaad sa batas, sila lang ini-interpret lang nila yung batas. So, dahil nga sabi nga nila, walang batas na nakasasakop doon sa mandatory drug testing, kaya unconstitutional yun. So, doon ngayon nagtatago itong mga mambabatas natin na hindi natin alam kung pinoprotektahan ba nila yung mga nagninegosyo ng illegal na droga or sila mismo ay talagang involved, 'di ba? Meron silang personal involvement dun sa kalakaran. So bakit takot na takot silang magpa-drug test? Ngayon, gaya nga ni ni VP Sara, siya willing na pumasa kagad sa hamon na siya ay magpa-drug test. At ang gusto pa niya, hair follicle pa para at least, 'di ba, matindi-tinding drug testing. Pero pansinin niyo, bakit ang presidente natin ngayon ay napakatahimik? Hindi naglalabas ng kanyang lungga. So, nakakapagtaka. Hindi man lang siya, kumbaga, wala siyang statement na supposedly dapat siya yung sumasagot niyan. Pero ang mga nag-react ay yung mga sip-sip sa kanya. Diba sabi nga nila, sa lahat ng affected na dapat ang magsasalita, yung mga hindi affected, sila pa yung madadaldal ngayon na kumukontra sa panukala ni Pulong Duterte. So sinasabi pa nila na political lang daw yung pagpapile ni Pulong Duterte nung batas na yun dahil parang sinisingle out daw nila yung presidente dahil nabanggit lang ni Pulong Duterte na kailangan ang presidente rin daw is magpa-drug test. Anong gusto nyo? Exempted din. Di ba? Parang gagawa kayo ng batas pero gusto nyo exempted ang presidente. Pare-parehas lang naman ng Pilipino yan. At siya yung pinaka-highest position elected official dito sa bansa natin. Tapos gusto exempted. Dapat pantay-pantay. Kung yung mga nag-a-apply nga ng trabaho, di ba? Mandatory inahanapan ng drug test ng private company. Tapos itong mga magtatrabaho sa gobyerno at ang magpapasweldo is taong bayan, hindi sila pwede magpa-drug test. Hindi natin sila maobliga. Di ba kung tutuusin, dapat, sabi nga ni Pangulong Duterte,
trabahante lang natin yung mga public official na yan. Elected man yan or appointed, taong bayan nagpapasweldo, dapat ang taong bayan ng boss. So kung yung taong bayan hinihingi na kailangan magkaroon ng mandatory drug test, bakit ayaw pumayag ng ating mga trabahante? So magkaibang pagkaiba, di ba? Sa private company, pag sinabi ng employer na kailangan mayroong mandatory drug test at ikaw bumagsak, sibak ka or hindi ka makakapasok sa kumpanya nila. Pero dito sa atin, sa gobyerno, na ang nagpapasweldo sa mga taong gobyerno yung mga taxpayer, bakit hindi pinakikinggan yung hiling ng taong bayan na magpa-drug test? Diba? Kasi yung sinasabi ni Pulong Duterte is yun din ang sinisigaw ng mga kababayan natin na dapat magkaroon ng mandatory drug test, pero nire-reject kagad ng mga mambabatas natin na paswelduhan lang din ng taong bayan. Diba? Nakakalungkot na bumalik na talaga yung ano natin, yung bumalik na tayo sa dati uli. Kung dati, sabi ni Pangulong Duterte, na ang boss, ang trabahante lang ang mga government employee, government official, mga kawin ng gobyerno, yung mga trabahante lang yan ng mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax. Kaya nga sabi ni Pinoy, di ba? Kayo ang boss ko. So, ang taong bayan dapat ang boss. So, ang sinasabi ng boss ng taong bayan, kailangan magkaroon ng mandatory drug test, pero sinasaway ng mga trabahante natin. So, nakakalungkot na bumalik na tayo na ang nangyayari, ang boss ay yung mga pinapasweldo lang natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.